Ang alamat ni Tungkong Langit at Alunsina. Sa kalawakan ng langit, may dalawang makapangyarihang Diyos. Si Tungkong Langit, ang Diyos ng langit, at si Alunsina, ang Diyosa ng luwal. Isang araw, nahulog ang puso ni Tungkong Langit kay Alunsina. Niligawan niya ito at pagkatapos ng maraming taon, sila'y ikinasal. Nanirahan sila sa lugar na kung saan laging maligamgam ang tubig at ang ihip ng hangin ay napakalamig. Si Tungkong Langit ay napakasipag at mapagmahal na Diyos. Siya ang pinunong na ang nais lamang ay magdala ng kaayusan sa mga bagay na puno ng kaguluhan. Siya ang umako ng responsibilidad sa mga nangyayari sa kalawakan. Sa kabilang banda naman, si Alonsina ay tamad, selosa at madamot na ang tanging ginagawa lamang ay umupo sa tabi ng bintana ng kanilang bahay at libangin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip ng kung ano-ano. Minsan, siya ay bumaba ng kanilang bahay na uupo sa tabi ng kanilang pinto at nagsusuklay ng kanyang napakahabang buhok maghapon. Isang araw, nagpaalam si Tungkong Langit kay Alonsina. Aking mahal na Alonsina, ako'y aalis muna. May kaguluhan kasing nangyayari sa ating nasasakupan. Aayusin ko muna ito. Babalik din ako kaagad. Ngunit naging mapanghinala si Alonsina, kaya pagkaalis ng kanyang asawa ay agad niyang tinawag ang hangin. Hangin! Mukhang may gagawin ang aking asawa na nakakapanghinala. Inutusan kitang sundan at matsagan si Tungkong Langit. At saka sabihin sa akin ang kanyang pinagkakaabalahan. Humayo ka. At noong nalaman ito ni Tungkong Langit, naubos ang kanyang pasensya at lubusan siyang nagalit kay Alonsina. Pagbalik na pagbalik ni Tungkong Langit, tinawag niya si Alonsina at sinabing, "Bakit mo ako pinaghihinalaan? Di iyon gawain ng isang Diyosa. Paano mo naisip na pagtaksilan kita? Wala namang ibang nabubuhay dito kundi tayong dalawa." Ang mga pahayag na iyon ay lubusan ding ikinagalit ni Alonsina at pinagmulan ito ng kanilang away. Inalis ni Tungkong Langit ang kapangyarihan ni Alonsina at pinalayas niya ito. Bigla na lang naglaho si Alonsina at hindi alam ni Tungkong Langit kung saan siya nagtungo. Maraming araw ang lumipas at si Tungkong Langit ay nakaramdam ng labis na kalungkutan. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Ang lugar na dating puno ng kaligayahan at napakagandang tinig ni Alonsina ay napalitan ng kalungkutan. Sa tuwing gigising siya sa umaga, nag-iisa na lamang siya. At pag-uwi niya tuwing hapon, tanging kalungkutan pa rin ang kanyang nadarama. Dahil wala na ang Alonsinang naghihintay sa kanyang pagdating. Lumipas ang mga araw at buwan. Si Tungkong Langit ay nabubuhay pa rin sa mundong puno ng kalungkutan. At sa kaniyang pagiging desperado, nagpasya siyang gumawa ng paraan para mawala ang kaniyang kalungkutan. Isang araw, habang siya ay naglalakbay sa mga ulap, isang ideya ang kaniyang naisip. Naisip niya na gumawa ng mundo at karagatan. At sa isang iglap, biglang lumitaw ang lupa at katubigan. Ngunit,
Di naging kanais-nais ang kaniyang paningin sa kaniyang mga ginagawa, kaya bumaba siya sa lupa at nagtanim siya ng mga puno at magagandang bulaklak. Kinuha niya rin ang mga alahas ni Alonsina at ikinalat ito sa mundo. Dahil nagbabaka sakali siyang makita ang mga ito ni Alonsina at naisin ng bumalik sa kanilang bahay. Ang kwintas ni Alonsina ay naging bituin. Ang suklay ay naging bituin. At ang kuruna ni Alonsina ay naging araw. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatandang katutubo na mag-isa pa ring nanirahan si Tungkong Langit sa kanyang bahay sa kaitaasan. Minsan, kapag lungkot na lungkot si Tungkong Langit, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mundo. At paniniwala rin ng mga taga-Panay hanggang ngayon na ang ulan ay ang luha ni Tungkong Langit. At kung kumukulog naman, boses ito ni Tungkong Langit na tinatawag si Alonsina.